Ipiniliwanag naman ng Pag-asa kung bakit naging mabilis ang pagiging ganap na bagyo ni Enteng na nakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Normal lang ang pagkakabuo ng bagyong Enteng na malapit sa kalupaan sa kahit anumang climate condition. Ito ang paliwanag ni Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Hindi na po unusual. Normal po itong nangyayari. So anytime of the year, pwedeng mangyari na may bagyong mabuo na halos malapit na sa landmass, or pwede naman na sa loob lamang ng PAR, may kalayuan sa ating landmass, or pumasok mula sa labas ng ating air responsibility. May mga cases na nangyayari na in less than 24 hours ay nabubo mula sa isang low pressure itong mga bagyo. That is why we keep on monitoring. Hindi anya ito bago na ganito kabilis ay naging ganap na bagyo na ito. August 31, naglabas ng weather advisory sa low pressure area na una nang inaasahan na makakaapekto sa bahagi ng Eastern Visayas. Kinabukasan, September 1, ay nagdevelop na ito bilang tropical depression o ganap na bagyo. Ayon kay Perez, 24/7 silang nakabantay para makapagbigay ng kaukulang impormasyon. Pero hindi pa anya ito epekto ng La Nina. It's too early to tell, no? Kasi yung situation sa Tropical Pacific, kung saan natin minomonitor yung sea surface temperature, ay still normal pa po yung sea surface temperature doon. No? Neutral condition pa, so to speak. Pag may La Nina kasi yung mga minomonitor natin, dapat yung warmer sea surface temperature ay mas malapit na sa ating bansa. And we're expecting that to happen possibly during the last quarter of this year. Pagdating naman sa napag-uusapang PAR plus 5 rule, ito ang monitoring ng Pag-asa sa mga sama ng panahon sa labas ng PAR. Ito ang pagpapalawak ng lugar na minomonitor sa pamamagitan ng pagdaragdag ng 5 degrees longitude sa silangan. Sa pamamagitan nito, mas maaga ang pagbibigay impormasyon sa mga bagyong nabubuo sa labas ng PAR. Samantala, dagdag ni Perez, may inaasahan pang epekto ng habagat kahit lumabas na ng PAR ang bagyong Enteng bukas ng umaga. Makakaapekto ito sa kanlurang bahagi ng Luzon kabilang na ang Metro Manila na maaaring magtagal hanggang Sabado. Pagdating sa naging epekto naman ng bagyo, ayon kay Perez, may iba't ibang bagay na dapat tingnan. Kung umuulan na sa kanilang lugar, ng mga ilang araw, maaaring saturated na yung lupa, malambot na po yung kalupaan, so pwede itong magdulot. Kasi hindi lang weather ang pwede mag-contribute eh. Tingnan natin yung development sa surrounding. Pwedeng yung rate of urbanization or any other activities that may have altered the natural features of the environment. Posible anyang dahil dito ay iba ang naging epekto nito sa mga naunang mga taon. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.